Pilipinas pwedeng-pwedeng tawaging Republika ng Adobo. Sino ba naman kasing Pilipino ang may ayaw nito? Ito ang ulam for all seasons, pang matagalan, pang forever. I enjoy making slow-cooked food on Sundays, like Filipino-style chicken adobo. It's so easy. Combine garlic, JC vinegar, maybe some lemon, and let the chicken swim in that sauce until it falls off the bone in a crock pot. Talaga nga namang ang ating adobo, pang international, fit for royalty. Kamakailan lang, dito sa Taytay sa Rizal, ipinagdiwang ang taunang Adobo Festival. Tampok ang kanilang adobong puti o yung tinatawag nilang adobong matanda. Sa pista, naglatag sila ng mga mesa na may habang 300 meters para pagsaluhan sa Boodle Fight, ang pambato nilang adobong matanda. Ang Adobo Festival po ay pagpapaalala ng isang recipe na kung saan kinagisnan po ng mga tao dito sa Taytay Rizal. Sa akin pong pagkakalam, nagsimula ito pre-war pa. Kung ang pangkaraniwang recipe ng adobo may bawang, suka, toyo at laurel, dito sa Taytay, bawang, paminta lang at suka, swak na. Kalimitan din daw na ang nagluluto noon ng adobo, mga senior citizen. Kaya rin tinawag na adobong matanda. Araw ho kasi ang bayan ng Taytay ay halos bukirin, pinababaon ng mga magulang sa mga anak, sa asawa, at minsan iniimbak ito sa kusina, parang staple food ba? Ang adobo recipe ni Ka Emmy, minana pa raw niya sa kanyang mga magulang. Ang gusto niya, pag yung may kusinera kami, tumutulong kami sa nanay ko, yung katsaka yung kusinera. Tandaan nyo yung mga lahat ng niluluto para pag nagkaedad-edad kayo, marunong na kayo. Matinding pasensya raw ang kailangan sa pagluluto nito. Sa pagpapakulo pa lang kasi ng karne, inaabot na ng ilang oras. Kailangan din itong halu-haluin hanggang makuha ang tamang lambot. Ilalagay na natin yung suka, pero unti-unti. Ika nga ng mga tiga-Taytay, bang sarap! Walang toyo, suka lang, tamang-tama ang timpla. Napakasarap. Sa Adobo Festival, nakipagdiwang din ang mga kapatid nating Muslim. Ang kanilang pambato, adobong maranaw. Manok, bawang at paminta lang din ang sangkap, pero pinasarap ito ng isang uri ng sibuyas na sa Mindanao lang daw matatagpuan. Ito ang sakurab. Halos wala naman din pinagkaiba yun eh. Kasi ang adobong maranaw at saka ang adobong matanda, parehong niluluto ng patuyo or walang sabaw. Pareho lang naman din siya ng kulay, pareho lang naman din siya ng lasa. Medyo mas may aroma nga lang yung adobong maranaw kasi nga ginamitan namin siya ng sakurab. Kakaiba tong adobong na ito. Halo yung anghang at tamis at alat. Sarap talaga. Pero dito sa Bulacan, may kakaiba silang inaadobo. Ang malalawak kasi nila ritong mga palaisdaan. Sagana sa igat o eel. Maliliit lang ang mga ito, kaya hindi raw masyadong matinik. Kaya swak gawing adobong igat. Si Rufino, maaga pa lang, naggayak ng pumunta sa palaisdaan. Po yung pangigat namin, yung yan, may kawit yan. Pag tinamaan, yan, kakawit na sa butolis nito, ay babaw na yan. Kinakapa nila ang lungga ng mga igat. Ang kanilang mga huli, agad ibinabagsak sa palengke. Pero si Rufino, nagtabi ng ilan para i-adobo ng kanyang misis. Lalagyan natin siya ng abo. Para mawala raw ang lansa ng igat, pinahiran ito ng abo galing sa mga pinaggatungang kahoy. Isa-isa po siyang lilinisin na ganyan. Kaya po siya mabula, lansa po niya yon. Yung nawala po yon, mamamatay na siya. Tatanggalin ko na po yung ulo niya, hihiwain na yung tiyan po ang kanyang bituka. Tapos po, hihiwain natin siyang ganito. Hindi po siya hinugasan. Yung dugo po niya kasi pagka nawala, mawala yung lasa niya.
Heto raw ang teknik sa pagkain ng iga. Pinapapak na parang mais. Typical adobo, but firmness niya as a seafood, kakaiba. Eel taste, talagang pag pinagsama, napakasarap. Lalo na yung texture, the best. Masarap na ulam at pulutan. Natutunan ko po yun sa nanay namin. Patingin-tingin lang po ako sa pagluluto niya hanggang sa nung siyempre may edad na yung nanay namin. Ako na po yung nagluluto na. Ang aming bayani, si Marcelo H. del Pilar, ay dito siya sa Bulacan, ipinanganak. Malapit sa kanya ang igat. Sumulat siya ng isang sanaysay ng pamagat ay kaiigat kayo. Ang mensahe doon sa sanaysay na yon, pinaalhanan niya ang mga Pilipino na maging madulas. Huwag sila magpapahuli agad sa mga Kastila. Ang tinaguriang adobo queen na si Nancy Lumen. Noon pa man, isinusulong ng gawing national dish ang adobo. Walang word na hindi adobo. Talagang lahat from pari to holo, alam nila yung adobo. At saka ang adobo is a way of cooking. Hindi siya dish na recipe ni Nancy, recipe ng adobo queen. Hindi. Ito ay a way of cooking. Sa araw na ito, hindi ordinaryong adobo ang ihahain niya para sa atin, kundi ang isa niyang specialty, ang Rodrigo's Roasted Pork Adobo. Hango raw sa pangalan ng asawa ng may akda ng librong Recipes of the Philippines na nagpamana rin sa kanya ng recipe na ito, si Enriqueta David Perez. Kwento niya, yung mami niya, pag may special occasion, ayaw niya ng basta't ordinaryong adobo. Kasi parating special yung niluluto niya for her husband, Rodrigo, tatay nila. So, ang ginawa niya, yung isang buong liempo, niluto niya ng adobo, pero naka-roll. So, parang hamon. Kapag nagluluto raw ng adobo, hindi pwedeng galit o malungkot. Bawal ang nakasimangot. And may metaphysical effect ang cooking. Pag yung energy mo negative, maasim yung lulutuin mo. Ang pagluto ng Rodrigo's Roasted Pork Adobo, hawig daw sa pagluluto ng hamonado. Ang liempo, ibinabad muna sa adobo marinade. Yan. I-roast na natin. Ang sikreto raw, nasa tamang temperatura ng pag-iihaw. Sa paghain nito, hiniwa muna ang liempo sa maninipis na slices. Manamis-namis po siya tapos may konting anghang din po. Parang same lang po siya ng chicken tapos malambot po siya tsaka masarap po yung sauce. Ang paborito nating ulam, mainam din daw gawing negosyo. Katulad na lang sa Balanga, sa Bataan, kung saan ang mag-asawang Jeremy at Kevin nagbebenta ng bottled special adobong bituka ng bangus. Medyo bata-bata pa ako. Nakita ko niluluto ng tatay ko yun. Tinikman ko, masarap. Naisipan kong bakit kaya hindi ko gawing business to. Ang mga bituka ng isda, binibili nila sa mga nagdadaing sa Bataan. Imbis na itapon, ginagawa ko pong adobo. Nililinis nila ito ng husto para maalis daw ang lansa. Alisin natin yung dumi doon sa loob ng puso. Papakulo po tayo ng suka. Lagay po na natin ang bawang, paminta, bituka ng bangus. Para hindi madurog ang bituka, pinakuluan ito mula 5 hanggang 8 minuto lang. Nung natuyo, iginarapon. 100 pesos kada bote. Medyo mapait-pait ang lasa. Kaya perfect ipares sa kanin. Hindi naman po siya malansa. Maganda naman po yung pagkakaluto kaya okay po. Kumikita ang mag-asawa ng 3,000 pesos kada araw sa kanilang adobo bituka business. Pantustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at motor na pang-deliver ng kanilang produkto. Magkakaiba man ang mga recipe at pagluluto natin nito, lahat tayong mga Pilipino nagkakaisa sa adobo. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.